grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga pinakita na nga dito ang teaser o yung palabas para sa Martes. And yes guys, dito nga unang-unang pinakita is ito nga si Doc Carlos. And yes guys, meron nga itong pinaplano o niluluto no, na kung saan dun nga sa kanyang attorney is inuutusan niya ito. And yes guys, mayroon nga siyang ibinigay pa na donation daw no, na kung saan nga yung donation na to is mukhang pera o isang malaking pera. Kaya nga mismo yung attorney niya is sinabi niya na ako ang bahala. Actually sinabi pa nga ni Doc Carlos na itong donation kong bibigay sa iyo at sana hindi ako o hindi madawit ang pangalan ko sa anumang kaso. At sabi nga mismo ng attorney niya na huwag ka mag-alala Doc, ako ang bahala sa iyo dahil sa mga donations mo, maaasahan mo ako dyan at sigurado na wala makakalam o makakahalata sa iyo na kasama ka dito sa kaso na ito o kung ano pa mang kaso na darating. Ngunit dito nga ipinakita na habang nag-uusap tong si Carlos at yung attorney niya is pumasok dito yung secretary. Yes guys, nagmamadali ito at tila natatakot din kasi nga meron daw bisita si Doc Carlos at ito nga si attorney no, na kung saan sabi nga ni attorney, oh bakit ka pumasok, anong dahilan? Sinabi naman ng secretary na pasensya na kayo attorney pero meron pong gusto talaga na pumasok dito at actually nandun nga siya sa labas at tila nagwawala. Then sabi ni attorney na ano yon o sino yon, at sinabi naman ng secretary na ang pangalan po niya ay Giselle Tanyag at nagulat doon sila no, pinag-uusapan pa lang nila yun yung mga Tanyag tapos dumating na, tapos ito nga si Carlos is tila nagulat din at tila natatakot kapag naabutan siya o nakita siya mismo dito ni Giselle kasi sigurado makakahalata na itong si Giselle na talagang may kinalaman to si Carlos sa mga nangyari, lalo na dito sa attorney ni Dax no, na kung saan mapera at talagang pwedeng makalusot dahil nga magaling yung attorney pero in the right price. Pero dito nga guys ipinakita din no, na sa wakas ito nga si Moira ang pinakihintay natin, lalo na ng mga netizens na mahuli. Yes guys, nahuli na nga ito doon sa Japan no, na kung saan nakatulong talaga yung tracking device na nilagay ni Annalyn sa bag ni Zoe, na kung saan di nga niya nahalata yun no, na kung maalala niyo last episode is nag-usap tong si Annalyn at ito nga si Zoe, tapos humag itong si Annalyn. Sabi ni Zoe, ba't paghag ka pa? Yung pala hindi niya alam na may nilagay pala si Annalyn. Yes guys, pinag-usapan nga ito nila Carlos no, na huwag sila magpahalata sapagkat sinabi ni Annalyn na yung number na natawagan niya ay si Moira. At talagang sakto yung pagplano nila kasi doon na huli nila itong si Moira at actually may kasama na nga silang mga pulis eh. Kaya nga sabi mismo ni RJ na Moira, huwag ka nang magtago pa, huwag ka nang tamakbo pa, don't make it hard kasi mahuli ka na kahit saan ka pumunta ngayon dito sa Japan is huling-huli ka na. And yes guys, nahuli nga dito si Moira at dito nga pinakita na ito nga si Lynette is masaya siya. Yes guys, ibinalita nga niya agad ito sa Pilipinas, lalo na dito kay Ma'am Giselle. And yes guys, nakatulong nga ito na mawala yung stress ni Ma'am Giselle no, kung saan maalala ninyo gusto niya pumasok doon sa attorney ngunit hindi siya pinapasok kasi kung makapasok siya at makakausap niya attorney, makikita niyo doon si Carlos at mabubuking sila. Bad trip nga itong si Ma'am Giselle pero nung narinig yung balita is nawala yung bad trip niya, talagang masayang masaya siya at excited na nga siya actually na makita itong si Moira at mukhang baka masaktan niya ito no, baka masabunutan pa pag nagkita. At dito nga guys ipinakita na ito nga si Moira is pinauwi na ng Pilipinas. Yes guys, sila Annalyn din at sila RJ is umuwi na rin no, na kung saan nga dahil nga dito sa pagkakahuli ni Moira ang dami nga pulis na nag-escort kahit sa pagbaba pa lang nito ng airport is nandiyan na yung mga pulis no, na kung saan nga para hindi makatakas itong si Moira kasi alam niyo naman masyadong makulit to si Moira, masyado tong parang daig pa niya yung palos no, lagi na lang nakakawala kahit yung mga pulis is naiisa niya pa rin. Pero dito guys no, inabangan talaga ni Giselle yung pagdating dito ni Moira kasi talagang inip na siya no, at talagang parang gusto niya nang masaktan tog si Moira dahil sa sobrang inis niya at galit niya dito, which is kahit naman kayo pwede niyo yung
magawa siguro dito sa kanya kasi si Moira is isa na siyang tinuturing na kriminal dahil sa mga patong-patong na kaso na kinakaharap niya, na tinatakasan niya, pilit niya tinatakasan, pero nahuli pa rin siya. At alam ko guys, masaya kayo, no? Lalo na yung mga netizens, sa mga subscriber natin, na yung chance na ito o yung time na ito na makitang mahuli at makulong itong si Moira, na kung saan nga itong si Moira is wala na talagang kawala. Nagpaplano pa nga siyang makatakas sana at umalis ng Japan. Nakausap pa nga niya o nakipagkita pa nga ito, kung matandaan niyo, kay Zoe. Pero talagang ito na yung time na mahuli at makulong itong si Moira. Ngunit bago nga mangyari, no, makita natin na talagang itong si Moira talagang inisip pa rin niya yung anak niya. Kahit na chance niya na sana na makatakas ito, is nakipagkita pa rin siya sa anak niya, kahit na alam niyang delikado, na kahit na alam niya na pwede siyang masundan. Magpaplano pa nga ito na pagpatuloy lang ni Zoe ginagawa niya, na pagpapangga para hindi siya mahuli kasi naniniwala naman sa kanya, pero hindi pala, kundi nahuli pala sila dahil mismo doon sa pinano nila Annalyn. At ito nga guys, pinakita na nga na ito nga si Giselle. Makita mo parang galit na galit nung gustong manakit nung nakita niya si Moira. Yes guys, talagang nakita mo na parang gusto niya ng sabunutan to si Moira, no? Kasi nga talagang gigil na gigil siya dito. At nung lumapit nga itong si Moira sa kanya, ginawa ni Giselle is talagang pinasalubungan niya ito ng sampal. Yes guys, talagang tabi yung mukha ni Giselle, no? At talagang makita mo galit na galit to kay Moira, no? At talagang nasaktan dito si Moira sa ginawa mismo ni Giselle. Pero sabi nga mismo ni Moira na wala akong pakialam dyan sa sampal mo, hindi ako dyan nasasaktan. Ngunit sinabi nga dito mismo ni Giselle na hayaan mo, yung kamay mo na yan is sigurado na mamaya lang is mahawakan na ang selda, na kung saan doon ka na mabubulok at doon ka na mag-i-stay ng matagal. Yes guys, mahirap kasi lusutan itong kaso ni Moira kasi kidnapping yun, and at the same time marami ring ebidensya na nagtuturo na siya nga yung gumawa o siya yung mastermind. At meron din na witness na kung saan nga yun nga si Dax, na malaking ebidensya rin yun na para makulungan o makulong itong si Moira. At dito nga guys, habang sinasabi yun ni Giselle, no, ito namang si Moira is sumasagot pa rin, no? At talagang palaban itong si Moira, no, kahit na wala na siyang kakampi, kahit mga pulis na ngayon katabi, talagang talak ng talak pa rin to, no? At talagang nakikipaglaban siya dito nga kay Giselle. At sinasabi nga niya na wala kwenta yung sampal mo, alam mo kung makakawala lang ako dito at maalis yung posa sa akin, sigurado mas sakit yung sampal na gagawin ko sa'yo, Giselle. Yes guys, talagang palaban pa rin itong si Moira sa kabila ng lahat, no? Talagang di siya nahihiya, talagang mararamdaman mo at makikita mo yung personal na galit nito nga ni Moira kay Giselle, which is dapat wala naman talaga. Kasi kung mayroong mang pwedeng pagalitan, no, ikagalit tong si Moira is yung sarili niya lang, kasi meron siyang mga bagay na gustong makuha, lalo na yung kayamanan ng Tanyag, pero hindi niya makuha. Kaya ginagamit niya rin yung anak niya para mismo na makuha yung kapangyarihan at yung kayamanan ng Tanyag, no? Pero ito nga, makita mo talagang palaban din tong si Giselle, hindi siya talaga natatakot, lalo na pag dito kay Moira, talagang gagawin niya lahat, no? Kung kailangang sabunutan, lalaban yan Kung matandaan nyo noon, sinabunutan niya na itong si Moira at kawawa kasi mas malaki, mas matangkad si Giselle mismo kaysa kay Moira. Pero yun nga guys, no, sinabi nga ni Giselle dito kay Moira na sige, magsalita ka lang, pero sigurado at sisiguraduhin ko habang buhay kang makukulong na sa kulungan at habang buhay ako. Yes guys, talagang ganun yung pagkakasabi ni Giselle. At itong mga polis is nagpatuloy na sa paglakad at pag-escort kay Moira hanggang doon nga travel papunta sa presinto. At sumunod na nga rin doon sila Giselle para tignan at make sure na makulong nga itong si Moira. Pero abang natin bukas guys kung ano talaga yung mangyari, no? Magiging happy ending na ba ito katulad ng ngiti dyan ni Annalyn? At ano kaya ang mangyari dito kay Moira? Totoo bang makukulong na ito at bubulok sa kulungan? O baka naman makatakas pa? At ano kayang gagawin Giselle at ni RJ at ng mga Tanyag para tuluyang
mabulok sa kulungan itong si Moira. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi. Bye bye.